Alam niyo po, noong kwento ko lang po, medyo mahaba ako magkwento. Kasi kailangan, yun po kasing, ito pong aking journey sa cannabis. Hindi po ito basa lang sa libro, hindi lang ito, kundi ito po yung research din na ginawa ko po talaga, pumunta talaga po ako sa mga lugar. At ako naman po, siguro pag pinag-usapan po natin yung recreational na marijuana, ako po taga Baguio, Igorot. No? So, given na exposed din po ako sa ganong klaseng bands. So, ang ibig ko pong sabihin, ito, malayo po talaga. Ito po yung kailangan natin tanggapin una. Ang recreational marijuana, miles po ang layo na sa pharmaceutical. Hindi po ito pwede nating ipagtabi. Okay. Ito pong recreational, marumi ito. May mga tinatawag tayong pwedeng may fertilizer, pwedeng kung ano-anong dumi, pwedeng expose sa lahat. Ito pong pinatutubo sa mga pharma, malinis po ito, wala po itong kahit organic po ito, wala itong kahit anong nilagay silang wala, malinis siya, kahit yung mga tinatawag na mga lumot o yung mga molds, yung wala siya. So doon po nagkakahiwalay na siya. No? Kung sinasabi po natin, paano natin kukontrolin, pag yung medical cannabis ay inabuso, sabi, doon na po tayo kagad, ha? Doon na po tayo kagad sa inabuso. Hindi ko na po ako makikipagplastikan sa inyo na, baka hindi maabuso. Pilipino pa. Diba? Sabihin na natin, inabuso. Pag inabuso po ito ng Pilipino, itong medical, wala pong pwedeng mangyari sa kanyang negatibo. Ito nga po, dito nga po sa recreational na madumi na, wala pang pwedeng mangyari sa kanya. Hindi nga siya pwedeng mamatay dito. Kahit anong gawin niya, kahit kainin niya yung buong puno, hindi siya mamamatay. Lalo na po dito sa medical cannabis. At napakadali po nito na sabihin natin i-control kasi meron na po tayo susundan din. Ano? Kasi andyan na po yung tinatawag natin na S2, ano? Yung sa pag-release ng prescription, siyempre susunod po tayo doon. Kung ano po yung mga batas na natin ngayon o yung mga ginagawa na po ng DGB ngayon, susundin po natin yon. Ang iniba lang po natin sa legislation ay niligal na po natin yung medical cannabis. Pero siyempre po sa IRR po niyan, ilalagay din po yan na may mga doktor. Kaya po katatapos lamang po mag-seminar ng mga doktor natin na binayagan na po natin, na binigyan na po nila ng lisensya, na pwede na po sila. Kapag ka ito po ay pumasa na, ito po mga doktor na to, sila lamang po yung pwede na mag-reseta ng medical cannabis. Kasi po, meron na po silang kaalaman sa dosage. Hindi po pwedeng kahit sino lang na doktor dyan, hindi po ganon. Kailangan po talaga may sapat po tayo. Kung ano po yung best practices po ng mga developed countries, susundan na lang po natin yun. Alam niyo po, hindi po madamot ang mga doktor. No? Yan naman po ang ating ipagmamalaki. Na pagdating po sa science, medicine, hindi po talaga madamot. Kahit po kung pumunta kami sa Prague, pumunta kami sa Israel, willing po sila talagang pumunta dito. Talagang sila pa mamamasahe. Ganun po ang sa kanila po kasi, medical cannabis is a revolution. Sa kanila, revolution to passion nila to. This is not about money, this is not about fame, this is a revolution. Maraming salamat.